industrial engineer. Oh, makinig! Nakita niyo yung problem niyo kanina? Meron pang constant yan, di ba? 3x squared, 2x. May constant pa, yung 3. Di ba? Isipin nyo na lang, kung mag-engineering and architecture kayo, walang kahit isang constant yan. May gusto ko mas constant. Mas gusto ko may constant. Ay, isang constant. Puro letter na lang, tapos hahanapin mo pa kung anong value mo. Ito to yan. Okay. Makinig! So, I will give you an idea of why we need to study modifying commands. So, I have here a circle. 40. O, ano yung symbol na yan? Moon! Sailor Moon. Moon, increasing power. Sailor Moon! Yan. Duyan na yan. O, yan. So, we have there. Sa ML. Wag na maingay. Tatayo lahat. Wag na mag-cellphone. Tatayo lahat. Ma'am, nagbibideo mo. Yung ibang mga tao ang sinasabihan ko. Ano ang pinagkakabalaan niyo sa dyan? 1, 2, 3. Nakaslamin. O, lumingon pa yung isa. Alam niyo kung bakit napapansin ko kayo tatlo? Nakaganon lahat din sa isang point. Ano yung tinitingnan niyo tatlo? Mamatay na ang mulaan. Baka gulong-gawa kayo dyan, ano? Hindi kayo. O, ano nga? Ismosa ako eh. Picture si Ma'am. Maluga ka. Ang pangit mo. Parang nainis. Bagay. Ikaw, may pakita mo kanina. So, magagawa ba natin ito if we use yung mga natutunan niyo command sa drawing commands? Paano? Tell me how. Tell me why. Then nothing but So, we can actually draw this using the art command, but it will be difficult to use art command. Kahit pagdudugtungin natin yan, and it's supposed to have a tangency or point of tangency in this corner or in this. Hindi mo point of tangency, but meron dyan lang pasan. Hindi siya point of tangency. So, medyo mahirap pag art command. It will take time. Now, we can also do draw this using the circle command. Dahil lang yan sa circle command. Diba? All you need to do is draw a circle and another circle. Tapos buburayin yung doon. Circle. Oh, wala nang walang pula anong circle. Solar powered. Solar powered. Ayan. Tingin. Ano problema pag dalawang circle ang ating ginamit? Ano magiging problema natin? Hindi siya open. Hindi siya open. May nagpas tayong circle. Di ba? So, paano gagawin natin dyan para makabuo tayo ng moon, freezing power, makeup. Malabo kasi. Oh. Ano gagawin natin dito? Burayin natin yun. Di ba? Parang burayin sa ano. Ay, ano yung burayin ka sa Paano mang burayin sa AutoCAD? Israel. Alo! O yan, burayin natin ito. Yan, so, gagawa tayo ng moon, freezing power, makeup, di ba? So, meron tayo ng buwan using the primitive shape circle. Ngayon, ano ang ginawa ko dito para maging ganito? What did I do? Nagabura ko. Oh ma'am, nagkaburak ka. Nagabura ko. Parang nagagalit na. Amoy namin din. Oh, malaki Hindi ka ma'am. Pasingin tayo rin. Okay na. Ano ginawa ko sa dalawang bilog? Nalagano, nag-overlap. Pinulabura ko yung hindi kailangan linya. And then, mag-up doon sa desired natin object, di ba? So, ano nga ang ginawa ko? Nagbura-bura. Ano ang ginawa ko doon sa dalawang object? I modified the object.
That is the use of modifying command. Because sometimes, hindi natin magagawa ang certain shape or objects kung ang gamit lang natin ay primitive shapes like ellipse, circle, rectangle, and lines. Madalas natin hindi magagawa yung mga desired nating object. For example, Nene, you will draw sapatos mo sa pag- Patrick Star. Can you draw that using rectangle shape lang? Or circular shape? Diba? Hindi. Line? Hindi, diba? So, you will use modifying commands. Ang lesson talaga ay modifying. So here are the technical terms that we will encounter in this lesson. Number one, the toolbar. So toolbars are strip of icons used to perform certain function. Number two, the point. So in this case, sa ating lesson, point is not a point, but tinatawag nating nodes. Malalaman niyo yan mamaya. Then we have the radius. So ang radius ay makikita lang sa dalawang bagay. Ano yun? Circle and arc. Very good. Dalawa lang yun. Circle and arc. Number 4, we have the modified term. So ano ang ibig sabihin ng modifying? Make a partial or minor change. Maliit na pagbabago for us to come up with a certain object. Kaya yan, minor. Paano pag major changes ang ginagawa natin? Ano ang term ng bagay doon? O halimbawa, isa akong lalaki. Ayan, sabi ka na ba? Hindi, sa baba. Sailor mo na lang ulit tayo. Si Usagi. Ayan. Usagi? Usagi naman na Balikan tayo sa gender yan. Ma'am sa Chikawa. Sailor Moon Oh, pala. yan. Very good. That is transferring. If we are creating major changes, then we are transforming that object. Or we can also call it altering. But, ang pangalan ng ating is modifying. Meaning, we are having minor changes. Paano natin nasabing minor changes? Maliliit lang na linya ang binura natin sa part na to, di ba? So, this is considered as modifying. Not transforming, not altering. A lesson expectation, kayo lang magbasa. I will not be a hypocrite. Alam ko, hindi niyo magagawa ang number 4 dyan, which is enjoyment. Walang masaya. Walang masaya. Walang masaya. Nagkakaroon lang ako ng mental na hindi breakdown. Pero natutuwa ako pag nahihirapan kayo. Sadis ka, ma'am. Sadis. Hindi naman. Hindi mo naman yung evil. I'm an evil mom. Evil. Ayan. Naka-record yun, no? Introduction. So, auto drawings are completed simply by drawing lines, circles, etc. So, most likely, you will need to modify, make minor changes in these basic drawings or objects in some way in order to create an image you need. So, yun yung ginawa natin dito. AutoCAD provides full range of modifying tools such as ito yung 4 na most used. Move, copy, rotate, and mirror. So let me introduce to you the move, copy, rotate, and mirror. But it doesn't compress with those 4 commands. Marami itong commands. I will discuss 12 commands or modifying commands in this lesson. So i-discuss ko or dapat itandaan are these 4. Move, copy, rotate, and mirror. Dahil ito ang pakaraniwang gagamitin nyo. And number 5 is the frame. So, number 1, pag sinabi natin move, all you need to do is move the object from one place to another. So, if your object is here, and you want to move it going to the left, then all you need to do is pick it up, di ba? And move it to the left. Yan din ang ginagawa kay AutoCAD. All you need to do is select it, or pick it up, move it to somewhere,
kung saan yung gusto ilagay. That is moving. How about copying? If you want to create an exact copy of your object, for example, a circle, then all you need to do is to draw. Exact copy. But in AutoCAD, mas madali siya. Magawa na kayo ng multiple copies. How about rotate? If you have here a vertical line and you want to rotate it 45 degrees, then all you need to do is draw a 45 degree slant line. But you don't have a, anong tawag nito? You don't need to do another line. Dapat i-rotate nyo lang. How about the mirror copy? So I will show you kung paano nagaganap ang mirror command. Dahil ito ang dapat nyo maintindihan sa mirror command. Isa sa pinakamahirap gamitin si mirror command. Kaya nga dinidiscuss ko ng bukod. Sakit yung likod ko. So let's say that I have an object, mga Q-T5, huwag kayong matulog, dito tumingin. Ayan na, itatali ko talaga kayo pag natutulog kayo. Marami ako diyang ang tali. Ayan. So we have here an arrow with a little length. Diba? Pag ba, halimbawa, umarap kayo sa salamin, ano makikita nyo? Reflection nyo. Kapag ang tali nyo ay nandito. Nandito. Nasaan na ang tali nyo pag nasa salamin? Ayan sa kabila, di ba? So that is the reflected copy of yourself where you are facing the mirror. How about sa object? Meron tayo kasi tinatawag na mirror command. Mirror command is actually copying the selected object but na-flip yung ating kopya. So if you want to create a copy, a mirror copy of this object, ano magiging resulting object? Gawin mo nga. Oh, hindi talaga kopya yan. Oo, kaya nga kopya yung copy. Pag ba nakumarap kayo sa salamin, nagiging ano kayo? Kainis ba kayo? Meron po nga sa filter yung salamin. Yan! Kailan po naging ganun yung... Hindi kasi nakasanayan ko eh. Yan! Para kayo estudyante daw na. Mami, estudyante talaga ako noon dyan. Ito lang ang alam ko. O yan. So, si Juan Vargas, gumawa siya ng inverted copy of the object or the selected object. Nasaan sa tingin nyo ang mirror dyan? So, your mirror line goes here, going down. So, this one is called the mirror line. So, ibig sabihin, you will create a horizontal copy of your object. Ang mirror line nyo, vertical. How about kung ang mirror line nyo ay horizontal? Sige na, ikaw na lang. Lapit ka. Hoy! Ma'am! 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 Ready to, ready to. Sino? Sino? Ready to. Sino ma'am? Sino? Kasi parang ba't parang yung madinig ko? Ayan, okay na. O, ayan pa. Horizontal yan, di ba? O, horizontal mirror line, you have the mirror copy of vertical object, vertical mirror Nene, copy kunin mo, of your Nene. object. Kunin mo, Nene. Eto Kunin mo, na. Nene. Hindi ito yung cellphone. Paano kung 45 degrees ang inyong mirror line? Ha? Ano mo? 45 degrees. Ay, ang mirror line natin ay hindi lang pang vertical, hindi lang pang horizontal. Accelerate lang, nakadaya. Ah, ma'am! 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 Ah! Ayun, Sino ma'am? Ikaw daw man siya. Ayaw mo, ako sasagot. Yan. Sigla. Hindi ko na kaya. Ikaw na nga, Nene. Uy, mga ilang video. Masakit yung kabilang
ko. Eh, bakit pet mo ba yung naghahawak? Hindi. Lahat kasi ng force is mapupunta dun sa gilid eh. Sabi ko matulog, gawa ka na to. Ikaw mag-video. Secret. Isa daw! Kayo na to phone? Ay, ano? Di ba ba yun? Hindi kaya i-rotate yun din lang. Hindi pero ako. Si ano mo, nag-national si mama. Oh, who wants to... Ayan, yung mga... Ay, mga batang antukin! Dahil mga antukin kayo, mag-iingay kayo. Baliktad yun. Balik! Baliktad! Try mo yung guhit dun sa kabila. Ikaw na. Nangali Ano ako. ba yun? Video nga. Ito na. Ako na nga. Never leave Pwede try, ma'am. Siya to, videohan mo, Beo. Kayo. Okay, nun, Ito ang gagawin na wala. Malinaw. No way. Kayo ba itinuruan talaga ni Ma'am Jonah? Hindi po ako tinuruan ni Ma'am Jonah. Hindi po ako tinuruan ni Ma'am Jonah. Ay, malupag ko talaga. Wait lang. Ay, ang tagal. Sukot pa kami. May sukot na ba kamay mo? Sana all estudyante ni Ma'am Jonah. Ulit. Ito na all crafting. Kukilig kasi kami last year eh. Ayaw mo? Mabilis pa rin yan. Ma'am, try ko ma'am. Wait lang. Sige na ma'am. Pag nireflect niyo pa yung angle niya, baka na magiging resulting object. Try ko lang. Ah! Wow! Lumayo sa Ay, hindi kayo kung ano siya, di ba? Oh, ano ang angle niya? 45, di ba? Pag nireflect niyo yan, ano ba ang magiging angle nun? 45 din. Pero ako protractor. Sino meron? Nag-protractor. Eh, anong gagawin? Hindi nga alam. Ano sa'yo? Hindi niya naman sinabi magiging cameraman ako, di ba? Ma'am! Ma'am, try ko lang. Ma'am, try ko. Oh, Vargas! 1,000. Try mo. Maganda yan. Nakaski. Ito yung araw. Vargas daw. Uy, sinaw. Ganyan na ganyan ginawa ko nila. Oh, ilang point. Yung boy. Parang gusto ko ako. Try. Liga. Try mo, bilis. Dali. Mama ko, ma'am, patry. Mama ko! Ma'am! Ano na. Mukhang ito na ang sagutan sa ating mga katanungan. Si Davi. Ito talaga ang pinaano ko. Pag pinarty ko, Dito sa kabila. Ay, teka! Ay, Ano ba? Dali, yan. sabi niya di ba may pera? Yan! So that is... Yan nga gagawin ko eh. Sabi, di kasi ako ay tinawag. This is 45 degrees, di ba? This is 45 degrees. 90 degrees talaga ang ano yan. Beautify. Ako na mag-video. O, alam niyo na kung paano ang sense ng reflection. Dahil ito ang pinakamahirap i-manipulate. Why? Nakakalito yung direction. Ang mirror ko ba? Same place na di po mami-mirror yung ano? Yes, same place. Kung ang distance nyo sa mirror line is 20, then yung mirror copy will also be 20 doon sa mirror line. In short, you will have a distance of a total of 40 between each copy. Exact copy yun. Ano lahat ng features na Yeah. The next. So, may buying toolbar. So, huwag na maingay. Nakatumayo ang lahat.
Modifying tubers are found on your ribbon. So, minsan hindi nyo ito napapansin, pero paminsan-minsan naman, pansinin nyo. Kutsak. Ito ang ating modified. Punasan nyo yun. Meron. Hindi, ayaw naman nagpapalit. Ayaw na lang, pinky process. Pistilin nyo ko para sa tingin! Mamiyaw kayo. So, this is the modifying toolbar in AutoCAD. It can be found in the ribbon katabi ng drawing command. So, ayan. Labindalwa ang ituturo ko sa inyo modifying. But that doesn't mean na labindalwa lang siya. Napakarami po natin modifying command. But I will teach you yung mga basics natin. Now, for the first modifying command or editing command, the first editing command is the erase command. So, alam natin na ang erase command, ano ang ginagawa niya? Binubura or ine-erase ang selected object. Now, I will teach you 3 selection method before we proceed with the erase command. So, ano yung selection method natin? So, selection methods are as follows. Number 1, Sumandal pa. selection method. Sumandal ka nga ni. Sakit ko. Kita ka kasi. Sasabihin ko talaga dyan sa camera nung basta Number kipuwang ko. 1, number 1, Logi ko. window. Number 2, green. Window. And number 3, yellow. Pink box. Yes. Okay. So some of you may have experienced yung biglang may lumalabas na kulay blue square o kulay green na square. Gumagamit kayo. Diba? Sasabihin nyo, ma'am, nangyayari ito?" Naghihirap na nga ako dito. Huwag ka man. Ina-escape nila lang, diba? But that is selection method. Now we have 3. First to discuss is these 2. What are the difference between those 2? Kasi isa lang ang gamit niyan. Use to select objects. Ano ang pinili nung nakasagot sa atin kanina? Campo. See? Campo. Campo. Ganito campo. Yes. Tingnan kayo. Ayan. Ano ba? Ang tuloy mo eh. Umisod ka doon. Circle. Pero hindi kasi. Tapos, gawa tayo ng line. What's that, ma'am? Secret. Wow. Yan. Super artistic. O, tingin. So, how do we use blue and green window? So, blue window can be activated or can be used if you click from left going to the right. Ay, ano ba Ayan. yan? So, that is blue. Kaya ang blue window ay kulay blue siya. How about the green window? From right going to the left. Magkaiba yan, di ba? Left click. Yes, ma'am. Okay, blue yan. From galing Left. left going to the right. Pagka right going to the left. So, what is the difference? Ma'am, pwede po gulo. Left click po or right click ka? Right click. Left click. Select. Akala ko right click. Di ba ang selection click natin? Sorry, may isa niya. Okay, makinig. Ano ang difference ng dalawang yun? Maliban sa kulay. Hindi na tapos ang tanong. Maliban sa kulay. So, pagmasdan kung ano ang gagawin ng ma'am. So, I will use a blue window. Ito yan? Yan. So, ano sa video ang masaselect sa lahat ng objects? Yun Can naka-highlight. be selected using the blue window. Hindi po. Who says no? Taas ang mga kamay. Para makainahiya. Sinasabihan ko ba
kayo ng bobo pag mali, hindi naman. Sinasabihan ko lang mali, pero hindi ko rin sinasabihan ng bobo. Ayan. Buses na hindi natin maseselect. Opo. Buses, maseselect natin ng lahat. Yes, yung blue. Sa ganyan situation na. Hindi Sa po. kamay! Sino ang mga hindi yayaman? Walang sagot. Taas ang kamay. Lahat ng play safe kayo. Kung ang sweldo nyo ay 8,000, mananatili na lang ng ganun. Bakit? You are not making life choices. Hindi yayaman talaga. Hindi nag-ano ng choices. Kapag sa buhay, don't be, ano tawag dito? Huwag kayo maging complacent. Huwag kayo play safe. Ha? O yan. Tingnan kung ano ang ginawa ko sa blue window ha. I will use the green window naman. So, ang green window, ganun din ang gagawin ko. Yan. Di ba kanina? Okay, alam ko na difference. Gets na, ma'am. Buses! If we use a green window, everything will be selected. Yes. Buses, no. Hindi maseselect lahat. Okay, so sa lahat na sinagot, na kapag ginamit natin ay blue window, hindi maseselect lahat. You're right. So ano ang dahilan kung bakit hindi Ma'am. maseselect? Ano po ma'am, dun po sa blue window kasi yung mga ends, parang hindi po Wow? yan. Yan. Hindi po, hindi kasama yung isa po. Alin. Diyos ko. Yan. Yung parang, ito pong mga end, hindi po siya literal na nakasama dun sa blue. So, nasa labas pa siya. Kaya hindi siya na-select. Tingnan niyo dito sa loob is nag-highlight kasi nga literal na nasa loob siya. Very good. Kung ang object nyo ay buo, as in lahat ng part niya nasa loob ng blue window, it will be selected. Kung nakikita niyo rin highlight. Why? Ayan, baka nasabihin niya, peke. So, yun lahat ng highlighted na yan, lumabas ang notes. Yun ang tinatawag nating point in AutoCAD. Tawag sa kanya ay notes. So, those notes are selected. Yung lumabas yung mga blue. How about green window? So, Huwag kang pag green umalog. window, ganito parang nag-video natin kanina. Hindi Ano po. ang green window, go zoom? Go zoom. Ganyo. Yes, go zoom. Sa Dagoy, ma'am. Ayan, marami siya nakaw sa ating mga Ano po, dito naman sa green window, basta kasama yung pinaka, kahit anong object na kasama dun sa green is selected. Ayun, very good na squad. Ganyo. Yay! Basta matouch kahit anong part ng object sa green window, it will be selected. Ito ang pinaka-good example niyan. We have here a line. I will use a green window, a blue window. Hindi lahat, diba? So, it cannot be selected. Ang kailangan, yung buong linyang yan nasa loob. How about green? Kahit pinakamaliit, it will be selected. Diba? How about the pick box? Ano yung tinatawag natin pick box? Pagmasdan ang crosshair! Yun, nagulat siya. So, ang crosshair, may pick box yan. Yung box na maliit sa gitna. That is a pick box. So, isa-isa nyo i-click. That is selection by pick box. Ano yan? So, yun yung pinaka-accurate, but pinakamatagal. Dahil isa-isa nyo sila i-click. So, let me give you a situation. Yan. So, bigla nagkaroon ng situation Sa sheet. katampot ko. Relationship. Ang halal. Okay na, thank you. O yan. Okay. Diba tayo na maraming video? Secret. So we have here a line divided into 3 segments. 1, 2, and 3. So I have created multiple copies of that. Now, the situation will be, kailangan kong mabura lahat ng segment sa gitna. Anong window ang gagamitin ko?
all I need to do is hindi malagpasan sa gilid na to at sa kabilang gilid na to. Dahil ang papasok lang dyan, ayun nasa gitna, di ba? So, pinakamagandang gamitin is blue. Pag green, okay din naman. Pero ang problema, tatantyahin ko yung gitna dahil hindi ako pwede lumampas sa kabila. Bakit? Isa-select din yung kabilang segment, di ba? So, mananantya ako. So, the best way is for us to use blue window. Di ba? So, our first command in AutoCAD is the erase command. Yan ang lagi nyong tinatanong sa akin, di ba? Kahit naburahin yun, ma'am. All you need to do is select the object you want to erase and type E. Enter. Pinok pala yun. Yan. Okay. Pagmasdan at kapaligiran. So, I have sa lahat. Hindi po gumagana yung backspace. Ayan, sinasabi ko nga ba mistake. Mamaya na yan. So, I have here a selected objects, yung mga bigyan ng segments natin, di ba? So, I have selected multiple objects. Ano gagawin ko para mabura yun? Hoy! Anong gagawin ko para mabura yun? I-enter. Very good! I-enter. Yan. Hanggang anong oras tayo? Okay lang, wait lang. Last na to. Bakit hindi umi-effect ang backspace? Because backspace ay ginagamit lang Sa para text. sa pag-erase ng typing job. Letters. Hindi ko sa So ano ang pwede natin gamitin para ha? Para ibalik natin. Use the U-enter or undo. Undo. Ngayon, meron pa ba tayong ibang paraan para ma-erase yan? Bukod sa i-enter, meron. You can click the delete key on your keyboard. Gumagana yung tenant. Yes. So we will continue with this tomorrow. After that, we will